Harit Jungler nauuso na ngayong bagong patch. Pag-uusapan na rin natin ang mga hero na pinalakas, pinahina at na-adjust sa Mobile Legends. Ito ang mga patch sa original server na dapat ay malaman mo. Umpisa natin sa mga nabuff na hero. Nandiyan si Harith. Nilagyan ng jungle role ng mga developers si Harith dahil ang kanyang skill 1 ngayon ay nagdidil na ng 60% damage sa mga creeps or jungle monster. Kaya mas mabilis na siyang mag-farm. Mas pinalakas din ang base damage ng kanyang skill 1 mapa early game to late game. Tapos yung sabog naman ng kanyang skill 1 ay pinahina ng konti sa early pero mas malakas na sa late game. Nabuff din ang damage ng kanyang skill 2 sa late game, lalo na kapag malakas ang iyong magic power. Tapos yung ultimate niya ay nakapagbigay na ng 40% na tuloy-tuloy na slow. Dati kasi upon initial casting lang ng ultimate mo, yung 50% slow. Tapos nagiging 15% yung continuous slow. Ngayon 40% na tuloy-tuloy. Dahil dito sigurado magiging effective na etong si Harith sa jungle role. Next natin ay si 1-1. Pinalakas ang damage ng kanyang skill 1 sa early game hanggang late game. Pero bilang kapalit nito, ang kanyang skill 2 ay mas malaki na ang mana cost sa early to late game. Na-adjust din ang kanyang attributes. Binawasan ang movement speed, pero pinalaki naman ang base HP. So in short, mas magiging effective na si 1-1 sa early game. Next natin ay si Terizla. Wala na siyang mana ngayon, kaya pwede ka nang mag-spam ng skill sa kanya kahit early game pa lang. Si Deroth din nakatanggap ng buff. Yung kanyang passive na Rage, yung kulay red sa baba ng HP niya, ay automatic nang napupuno. Kahit hindi ka umaatake, the more na mas tumataas ang level mo, mas bumibilis din mapupuno ang passive mo. Yung critical strike damage naman niya, yung umiikot na atake, ay pinahina ng konti ang damage sa early pero mas pinalakas naman sa late game. Ganon din sa regen effect nito. Mas mababa ang regen niya sa early pero mas malaki na sa late game kasi 10% na ng kanyang max HP ang nare-regen kada ikot. Yung skill 1 naman niya, dinagdagan ang damage from early to late game pero dinagdagan din ang cooldown sa early game at binawasan sa late game. Yung skill 2 naman niya, 6 seconds na lang ang cooldown at all levels. Buff to sa early pero medyo nerf sa late game. So kung isasama rin natin, binalance ang kanyang capability sa early pero mas pinalakas sa late game. Next natin ay si Melissa. Nakatanggap din siya ng buff. Mas pinabilis na ang cooldown ng kanyang skill 1. Pero binawasan ng konti ang dash distance nito. At dahil nga mas mabilis na ang cooldown ng skill 1 mo, hindi na magre-reset ang cooldown ng iyong skill 1 kapag may inaatake ka gamit ang skill 2. Yung kanyang skill 2 naman, pwede mo nang gamitin habang ikaw ay nagda-dash. So mas mabilis na ang pagkakast mo nito kapag galing ka sa dash. Pero na-nerf naman ang damage ng kanyang skill 2. Tapos mas pinalaki na ang mana cost nito. Kapag nag-ultimate ka rin kay Melissa, magkakaroon ka na ng shield na nakadepende sa iyong physical attack. So kapag mas marami ka ng item, mas malaki na ang shield mo. Pero tinanggal na ang effect na lalaki ang iyong physical at magic defense kapag naka-ultimate. Pinababa din ang mana cost ng ultimate niya from early to late game. In-adjust din ang kanyang attributes. Dinagdagan ang base HP, pero binawasan ang HP growth at base physical defense. Next natin ay si Bruno. Dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 1 sa early game pero binawasan sa late game. Na-nerf naman ang kanyang skill 2. 60 na ang mana cost at all levels, na dati ay 35 na lang sa late game. Nabuff din ang kanyang attributes. Dinagdagan ang movement speed, dinagdagan din ang base HP pero binawasan ng HP growth. So sa early game, mas malaki na HP niya. Sa mga na-adjust na hero naman tayo, una na dyan etong si Beatrix. Nakakagain na siya ng extra spell bump na equal sa 100% ng kanyang lifesteal. Ibig sabihin nito, kapag naka-lifesteal item ka, tulad na lamang ng Huskclaw, tapos gumamit ka ng skill kagaya ng ultimate ni Beatrix na skill base, mag-heal ka pa rin or magkaka-spell bump ka pa rin. Pero bilang kapalit nito, na-nerf ang kanyang attributes. Binawasan ang kanyang movement speed, HP growth at base physical defense. Pero dinagdagan naman ang kanyang base HP, base physical attack at physical attack growth. Si Brody na-adjust din. The more na mas marami kang stock, mas lalakas na din ang damage ng iyong skill 1. Dati kasi basic attack lang ang lumalakas kapag marami kang stock sa kalaban. Pero tinanggal na nila yung effect ng kanyang skill 1 na kapag mas maraming tinamaan ng skill 1 mo, mas malaki ang damage. Kumbaga nakadepende na talaga sa stock ng kalaban ang damage ng skill 1 mo. Dinagdagan din ang mana cost ng kanyang skill 1 pero binawasan naman sa late game. Yung skill 2 naman niya, 90 na ang mana cost at all levels. Yung ulti naman niya, binawasan
binawasan ang base damage at damage per stock sa early game pero same lang sa late game. Tapos mas pinalakas pa ang damage ng ultimate niya kapag mas malaki ang target's lost HP. Kaya kapag mas low health ang kalaban, mas malaki na ang damage ng ultimate mo. Pero bilang kapalit nito, na-nerf ang kanyang mga attributes. Binawasan ng movement speed, base HP, HP growth, at base physical defense. Pero yung physical growth niya ay mas pinalakas. Si Irithel na-adjust din, binawasan ng cooldown ng kanyang skill 1 sa late game. Pero na-nerf naman ang attributes niya. Binawasan ng base HP, HP growth, at base physical defense. Pero dinagdagan ang physical attack growth. Si Ixia na-adjust din. Dinagdagan ang base damage ng kanyang skill 1 sa early game. Tapos binawasan ang mana cost from early to late game. Yung skill 2 niya, binawasan din ang mana cost. Pero yung kanyang ultimate, 120 na ang mana cost at all levels. Na-nerf nga lang ang kanyang attributes. Binawasan ng movement speed, base HP, HP growth at base physical defense. Si Mia na-adjust din, yung kanyang skill 1 ay na-nerf. Dinagdagan ang mana cost nito from early to late game pero yung skill 2 niya 80 na lang ang mana cost at all levels. Pero yung kanyang attributes naman ay mas pinalakas. Dinagdagan ang kanyang movement speed at base HP pero yung HP growth niya at attack speed growth ay mas pinahina. So mas malaking survivability lang para kay Mia sa early. Si Layla din na-adjust, dinagdagan ang kanyang movement speed, base HP, at base physical defense. Pero binawasan naman ang HP growth at physical attack growth niya. So mas mataas na survivability para sa early game, pero na-nerf naman ang kanyang skill 1 at skill 2 kasi mas pinalaki ang mana cost nito. Simula early to late game. Si Clint din na-adjust. Dinagdagan ang kanyang movement speed at HP growth pero binawasan naman ang base HP at base physical defense. Na-nerf nga lang ang kanyang skill 1. Mas malaki na ang mana cost niya sa late game. Tapos yung skill 2 naman niya na-adjust. 80 na lang ang mana cost at all levels. Si Obsidia din na-adjust. Yung mana cost ng kanyang skill 2 ay 40 na lamang at all levels kaya mas maliit na sa late game. Pero yung ultimate niya meron ng mana cost na 100 at all level. Dati kasi kapag late game wala nang mana yan. Si Moskov naman dinagdagan ang base HP at base physical defense pero binawasan ng HP growth. Mas mataas na ang chance ng survivability niya sa early. Kaya lang na-nerf ang skill 1 niya dahil mas mataas na ang mana cost from early to late game. Pero yung skill 2 naman niya ay 90 na lang ang mana cost at all levels. Si Leslie na-adjust din. Binawasan ang kanyang base HP pero dinagdagan naman ang kanyang base physical def. Na-adjust din si Popol and Koopa. Binawasan ang kanyang base HP at base physical defense. Pero mas pinababa na ang kanyang mana cost sa skill 2. Pero yung ultimate niya, 50 ang mana cost at all levels. Na-adjust din si Marcel. Hindi mo pa rin matatarget ng basic attack or mga lock on target skill ang mga na-frozen na kalaban sa ultimate ni Marcel. Pero kapag meron kang passive na shield galing kay Marcel, makakagalaw ka na at hindi ka na mapoprosen sa ultimate ng kakampi mong Marcel. Sa mga na-nerf naman tayo na hero, nandiyan si Hanabi. Dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 1 at skill 2. Pero dinagdagan naman ng konti ang kanyang HP growth. Si Kari na-nerf din. Dinagdagan ang mana cost ng kanyang skill 1 at ultimate. Pero yung attributes niya, dinagdagan ang base HP, pero binawasan naman ang HP growth. Na-nerf din si Claude. Grabe, may mana na ulit siya. Kaya kailangan mo na naman isipin ang pag-i-spam ng skill sa kanya. Tapos mas pinahina din ang base damage ng ultimate niya. Dinagdagan naman ng base HP at base physical defense si Claude pero binawasan ng HP growth. Si Nathan din na-nerf. Yung ultimate niya meron ng mana cost sa late game. Dati kasi wala na. Na-nerf din ang base HP, HP growth at base physical defense ni Nathan. Si Sora naman na-nerf din. Masyado kasi siyang malakas sa level 4. Kaya naman binawasan ang damage ng kanyang skill 2 kapag naka-thunder form. Tapos dinagdagan din ng cooldown ang kanyang thunder form ultimate. Parehas na ito nung kanyang cloud form. System adjustment naman tayo, nandiyan ang Starlium Sight. Binawasan ang damage at slow effect nito, pero yung cooldown nito ay ginawa na lang 1.5 seconds, kaya mas madalas mo nang magamit. Kaya para sa akin, buff pa rin to. Lalong-lalo na para kay Harith. Nandito na rin yung patch kung saan yung Dominance Ice ay mas malayo na.
ang effect range. Kaya naman kahit hindi ka sobrang lapit sa kalaban, nakakapagbigay ka na ng anti-heal. Sa sobrang daming adjustment sa mga marksman, ito yung pinakamaganda. Yung marksman emblem, yung adaptive penetration ay ginawa ng 10%. So ayan, ano ang masabi nyo sa mga patch na ito na nasa original server na ngayon? Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.